tandaan niyo po mga kapatid, when you are grateful, you become great. Ulitin ko po yun. When you become grateful, you become great. Kaya ngayon pong araw, 3 bagay ang kailangan nating tandaan tungkol po sa pasasalamat para lalo pa tayong sumaya, para lalo pa tayong pagpalain ng Diyos. The first one, remember this, gratitude opens your eyes to God's blessing. Kapag hindi ka marunong magpasalamat, bulag ka sa biyaya. Kapag hindi ka marunong magpasalamat, bulag ka sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Marami po mga tao ngayon bulag. Hindi dahil wala silang paningin, hindi dahil may sakit ang kanilang mga mata. Bakit bulag ang maraming tao? Dahil hindi sila marunong magpasalamat, dahil puno ng kadiliman, marumi ang kanilang mga puso. Amen? Marami po sa atin, mas sanay nagbibilang sa mga kulang kesa dun sa bilangin, tignan, pansinin kung ano ang meron at tinatanggap natin araw-araw galing sa Diyos. Your complaining might blind you to God's blessing, but your thanksgiving will open your eyes and your heart to God's graces. Opo, maaaring ang iba sa inyo, sabihin luma ng cellphone, gusto ng bagong cellphone, pero at least, tignan mo sa buhay mo, baka marami kang kaibigan, may kausap ka. Oo, maaaring ang iba sa inyo, nalulungkot, nadidepress dahil pinagtaksilan sila ng kanilang mga asawa. Pero at least, healthy ka pa rin. Hindi ka nagpapakimo. Tandaan niyo po, when you are sick, you only have one problem. When you are healthy, you have 100 problems. Anong mas gusto niyo? May sakit o walang sakit? Pag wala kang sakit, kung ano-ano yung mga naiisip mong problema. Pero pag may sakit ka, makakalimutan mo lahat ng problemang yan, isa na lang ang iyong problema. Gusto mong gumaling. Di po ba? Opo, maaaring marami kang utang, pero at least buhay ka pa rin. Kasama mo ang iyong pamilya. At yung araw-araw na may kinakain ka, napakalaking blessing na yan. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Baka sa iyong pagrereklamo, baka bawiin ng Diyos yung mga blessing mo. Amen? Kaya nga po, sabi ni Santa Gianna, the secret of happiness is to live moment by moment. The secret of happiness is thanking God for what He is sending. Tandaan po natin, kapag nabubuhay kayo sa nakalipas, hindi malayo, galit kayo. Kapag nabubuhay ka naman sa hinaharap, palagi mong iniisip yung paparating. Puno ka ng takot at pag-aalala. Pero kapag nananatili ka sa kasalukuyan, sa present, at nagpapasalamat ka sa lahat na dumadating sa iyong buhay, diyan ka lang tunay na payapa at masaya. Ang mga taong reklamador, kahit na sila ay dalhin mo sa paraiso, malungkot pa rin yan. Pero ang taong nagpapasalamat, kahit na pagkabigat-bigat ng buhay, masaya pa rin yan. Amen? Gratitude opens our eyes to God's blessings. But second, gratitude is the best response to God's love. Kaya po bumalik yung Samaritanong gumaling sa kanyang ketong doon kay Jesus. Kasi gusto niyang suklian kahit na paano yung kagandang loob na pinakita sa kanya ng Diyos. My dear friends, if you want to make God smile, then make it your daily habit to be thankful. Be grateful to Him. And what happens when God smiles to us? We receive blessings and peace. We experience His favor and protection. We are strengthened with joy. Kaya nga po, sabi ni St. John Paul II, remember the past with gratitude. Live the present with excitement, enthusiasm. Look forward with confidence and trust in God. Napansin nyo yung mga taong palaging nagpapasalamat, magaan ang buhay. Because remember, gratitude is a free antidepressant. Ang taong nagpapasalamat po, nagiging blessing din sa kanyang kapwa. At yung taong palaging nagrereklamo, ang bigat kasama,
Di po ba? Mga kapatid, ano ang dahilan mo para magpasalamat lagi? Simple lang. Yung maalaala mo, mahal ka ng Diyos. Kahit na may sakit ka, kahit na sa tingin mo wala ka ng silbi dito sa mundo, kahit na wala kang pera, o marami kang pagkakamali sa buhay, hindi totoo, walang nagmamahal sa'yo. Ayawan ka man ng maraming tao, iwan ka man ng iba, mismo ng pamilya mo o ng asawa mo, isang hindi mangiiwan sa'yo. Isa palagi ang tatanggap sa'yo, magpapatawad sa'yo at mamahalin ka, walang iba o hindi ang Diyos. God will always love you no matter what, because God is love. At yun lang ang dahilan. Palagi mong isipin at paniwalaan para sa iyong pasasalamat sa Kanya. Nararamdaman mo sa puso mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung ramdam mo, minamahal ka ng Diyos, say, pasalamat ka. Salamat, Panginoon. Third and last, gratitude turns healing into wholeness. Healing is different from becoming well. Healing is physical, but wholeness is spiritual. Sabi po ni St. Ignatius of Loyola, ingratitude is the root of all sins. Ang ugat ng lahat ng kasalanan ay nasa pagkukulang natin ng pasasalamat sa Diyos. Pero kung marunong ka magpasalamat, hindi lang ang katawan mo ang gagaling, hindi ka lang lalakas. Pati ang puso mo, ang loob mo, ang kaluluwa mo, ang relasyon mo sa Diyos, ang buong buhay mo, bubuti yan. Gaganda ang iyong karanasan. Kung sino pa, yung talagang hirap na hirap, sila pa yung marunong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Di po ba? Pero ang dami mga tao na totoo namang walang problema, gumagawa na sarili nila ng problema sa buhay nila, sila yung mga napaka-miserable sa buhay. Di po ba? God is so good. Sobra-sobra. Amen? Tingnan nyo na po. Ang pasasalamat ay hindi lang salita na ating sinasabi kapag tayo ay may utang na loob sa iba. Kung hindi ang pasasalamat, ay nakakatulong din para sa ating pagpapagaling, para sa ating pagpapabuti. Kaya nga gusto mong sumaya, magpasalamat ka. Gusto mong gumaling, magpasalamat ka. Gusto mong bumuti, umayos ang buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi lang minsan, madalas. Palagi, araw-araw, hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Don't forget this. The ultimate thanksgiving is to live life fully. The ultimate thanksgiving is also to become a blessing to others. Kapatid, wag sana tayong mapabilang dun sa siyam na nakatanggap ng grasya, pero nakalimot sa Diyos. Harinawa maging katulad tayo nung isa na bumalik, lumuhod at nagpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Tandaan, gratitude opens your eyes to the blessings of God. Gratitude is our best response to God's love. And if you want to be healed and be well, be grateful always. Anong gusto mong pasalamatan sa Diyos? Sa gitna ng iyong mga problema, takot, lungkot at pagsubok sa buhay. Mga kapatid, magpasalamat na kayo agad sa Diyos. At sinasabi ko sa inyo, magiging mas pinagpala ang buhay niyo. Hindi kakaunti, kundi sobra-sobrang grasya ngayon at magpakailanman. Amen.